Kita na, nakashare na. Pwede na kayo mag-off cam. Yan, kita na pala. Basta makinig lang. Okay. Tapos na tayo dito. Dyan. Dito din. Tapos na, no? Tapos na din dyan. Dito din. Dito din. Tapos na din dyan. Yan, units of measurement na tayo, no? Imik kayo, ah. Sige, game na. Okay, good morning po ulit. Sana po kayo ay makinig at may matutunan. Kung gusto niyo i-record yung meet, pwede naman, basta sabihin sa akin. Pag di mo sinabi, babagsak ko kayo. Joke lang. Send mo lang sa akin yung link kung saan may upload. Okay. Okay, good morning po ulit. Dito naman sa units of measurement, wala naman to masyadong discussion dahil tables lang to halos. Hindi ko naman din nare-record na ipasa ulo yan. Hindi nyo naman kailangan sadyang i-memorize to sa sensors. Mahalaga lang ay malaman nyo. No? So, yung una, yung mga basic SI units. Length, yung meter, symbol daw yung M. Di naman to kailangan sa ating sensors. Yun nga, sabi ko, kailangan nyo lang ay malaman. No? Electric current, ampere, yung symbol A, thermodynamic temperature, Kelvin, K, amount of substance, mole, luminous intensity, candela or CD, ang symbol, plane angle, radian or rad, solid angle, steradian, SR. Okay, dito naman yung mga yung mga prefix to, mahalaga to. Malay nyo, lumabas sa exam. Pwede nyo naman itong i-memorize. Pwede. Siguro napakita na din to sa meron na kayong EMI na subject. Electronic Measurements and Instrumentation, meron kayo nun? Na-discussin nyo to? Na-discussin nyo to? Na-discussin nyo to? Uy. Sino EMI nyo? Sinong EMI? Like? Sir Nick Alnar po, sir. Sir Nick. Hindi niya to discuss. So, yun. Sa exam po, kung lalabas man yan, nakikita yung ko, hindi ata kita. Ganito, pointer. Nakikita na yung pointer. Kita. Uy, namimig kayo. Kita po. Yan. Sa exam, kung lalabas tong table na to, kung yan, yung mga may points, edi naka-underline. Kung ano yung may underline, yun yung sasagutan nyo. Okay, yan. Hindi ko rin discuss. Madali lang naman yan. Okay, next, yung mga derivative. Ito naman, di na din. Ito'y high school pa tinuturo na to. Yung mga expression in terms of basic units. Sinong may hindi alam nito? Taas ang kamay. Sinong hindi nakakaalam yan? Wala, diga. Alam nyo na yan lahat. Kahit high school ay dinidiscuss na yan. Okay. Ito, conversion naman. Hindi na din natin to kailangan, pero magagamit ito sa iba yung mga courses. Kung gagamitin nyo, kung magagamit. Yan. Next, module 2 na agad. Dito tayo medyo magtatagal siguro. Static, hindi din. Depende. Sensors characteristics, static versus dynamic characteristic. Importance in sensor performance. Okay, game na. Game na. Uy, game na. Game na po. Okay. So, sensors characteristic, una is yung static characteristic. Is the properties when the sensor is in steady state. So,
Hindi lang sapat po na meron tayong sensor. Importante din po na malaman natin kung gaano ito ka-accurate, ka-responsive, at ka-reliable. So, siya po yung tumutulong para malaman natin kung ang sensor ba ay suitable sa isang application. So, una nga natin dyan daw ay static. So, static characteristic daw ay sabi daw ay properties when the sensor is in steady state. So, siya daw ay tumutukoy sa behavior ng sensor kapag stable o steady ang input. Ibig sabihin, walang pagbabago sa sinusukat na quantity. So example, kung constant ang temperature, gaano ka-accurate ang reading ng sensor? Pwede nating sabihin na mga accuracy, sensitivity, linearity, repeatability, at resolution. So saan natin siya ma-apply sa inyo? Sa bilang mga mechatronics engineering students? Tingin nyo. Uy, ayaw na sumagot. Walang minus pag sumagot kahit mali. Tawag ako. Tawag na ako. John Lee. John Lee, morning po. Napaingay ako. John Lee. Kenneth. Ha? Saan? Yes, Kenneth. Ano? So, yun, sir. Tingin nyo. Saan? Static, sir, na. Static characteristics saan mo siya magagamit? Accuracy? Sa sa bilang mechatronics engineering student nga. Saan ko Application. magagamit yung static characteristic ng sensor? Ito. Sa robotic positioning system, paano mo magagamit yun? Ano, sir? Positioning. So sa robotic positioning system, magagamit mo yun kung kinakailangan mo yun para maging accurate yung sensor para tama yung galaw. So kung ang sensor po ay laging may mali sa reading kahit steady input, ano kaya yung problem meron doon? Based sa ating definition. Ha? Backlash. Pwede naman. Calibration problem na. Mechanical na yun, sir. Backlash. Sige, thanks. So, dynamic characteristic naman. Okay tayo sa static. Okay. Well, everyone. Sige. Sa dynamic naman, ay siya naman daw yung behavior during changes in the input before reaching a steady state. So, siya po ay tumutukoy sa behavior ng sensor kapag nagbabago ang input signal. Ito po yung response speed ng sensor. Kung gaano kabilis magre-react ang sensor, kung may delay, kung stable ba agad yung output. Yun, paano nyo naman siya i-relate sa application ulit, sa mechatronics? Uy, tulog paga. Yan, CNC, buti pa CNC, nagre-raise hand. Para po sa dynamic characteristic po, magagamit po siya sa kunwari po application po sa industry po. So, kunwari po ay may automatic emergency stop po. Tapos kapag hindi po ganun kabilis ang pag-response ng emergency stop, ibig sabihin po ay hindi po safe yung design. Pwede, tama naman yun. So, kung slow po yung response ng obstacle sensor sa robot, ano kayang pwedeng mangyari? Sinasabi ni John Lee Kenneth, pwede na magka-system failure. So,
So, static characteristic po, parang exam. No? So, kapag hindi ka minamadali, ngayon, accuracy mo, okay. Sa dynamic characteristic naman, parang kung gaano ka kabilis sumagot kapag may time pressure. No? So, static, performance at steady condition. Yung dynamic naman, performance during changing condition. Pareho po silang importante sa ating real engineering system. Real. Okay, gets tayo dito sa dalawang characteristic. Okay, next. So, meron tayong sensors characteristic na yan. Sinidiscuss natin yan. Ito naman yung static characteristic na under na is yung una, accuracy. Isa-isahin natin yung characteristic no. Yung dalawa dito ay yung pinaka-importante, yung accuracy at saka precision. So, madalas itong na pagpapalit. Kaya maganda, importante maintindihan nyo kung ano yung difference ng dalawa. So, sa accuracy, based dyan is the ability of a sensor to produce results close to the true value of the measured quantity. So, yung accuracy daw po ay yung kakayahan ng sensor na magbigay ng measurement na malapit sa tunay na value. In layman's term or simpleng meaning lang ay kung gaano kalapit ang reading sa actual value. Example, kung ang actual temperature mo ay 50 degrees Celsius at ang sensor reading mo ay let's say 49.8 degrees Celsius. So, ibig sabihin, mataas yung accuracy. No? Gets? Okay. Gets ga? Gets daw. So, tanong, kung mali ang measurement ng fuel sensor sa kotse mo, anong pwedeng mangyari? Basic question lang yan. Yan. Si John Prince. Ano po sir, pwede pong yung halimbawa po, pag mali po yung sa fuel sensor, nakalagay po sa indication na puno pa po, yun po pala ang laman ng fuel tank ay ubos na po, maaari pong tumirik sa daan. Tama. Gets yan? Gets yan? Okay, thanks. Next, ito naman. Precision. It's the ability of a sensor to consistently produce the same results under the same condition. So, sabi daw, yung precision daw po yung kakayahan ng sensor na magbigay ng consistent readings kapag paulit-ulit ang measurement. Ano? O in layman's term ulit, kung para mas madali niyo maintindihan, ay kung gaano ka-consistent ang result. Ano? Example, kung paulit-ulit ka ng measure at laging lumalabas 48.9, 48.9 degrees Celsius, then 48.8, tas 49.9 ulit, mataas ang precision kahit medyo malayo sa true value. Ano? So, halimbawa, sa inyo, sa panghalimbawa, sa mga automated production system. So, kailangan po doon ng consistent ang measurement para uniform po yung products. Isa pa, sa robotics assembly, ano, kailangan po doon yung repetitive task para nire-require po yun yung repetitive task para sa high precision. Isa pa, sa 3D printing, ano, kailangan merong consistent layer na consistent placement na kailangan para sa precise na feedback ng sensor. Ano? So question, possible kaya na precise ang sensor pero hindi accurate? Yes or no? John Lee. Kenneth. Yes. Oh, yes daw. Okay, malalaman natin yan. Ano? Kaya. Dito. Bakit ano? Parang mali yata yung... hindi. Okay lang. Hindi. Yan, dito. Ito ay mamaya na natin kaparehas lang din naman yan nandito. Dito tayo. Sa sensor is precise but not accurate. Sa sensor is precise and accurate. Ano? So makikita nyo,
lahat po ng readings ay consistent, no? Pero lahat sila ay malayo sa actual temperature. Ano? Ano daw yung tawag doon? Bias error. Ay, wala pala akong pointer. Yan, bias error. Ano? So, ano daw yung bias? So, yung bias daw po is yung permanent offset sa measurement. Parang sensor na may fix na mali. Ano? O, di ka dito, ito yung actual temperature natin. Ano? So, yung actual temperature natin is 70 degrees Fahrenheit. So, yung sensor reading ay nadi dito. Ito, 72 degrees Fahrenheit lagi. Ano? So, consistent naman siya. Pero tama ba siya? Hindi. Ano? So, kung may bias po yung isang sensor, pwede ma-overheat ang process. Pwede masira yung product quality. So, kung alam nating may bias ang sensor, kailangan ba nating palitan agad bilang mga mechatronics engineering? Kenneth. Yan. Answer, depende. May times na hindi naman natin kailangan palitan. For example, Ay, anong load ginagawa cell. nga natin? Anong ginagawa natin? Ginagamitan po Kung hindi natin pa pwede. ng isa software tayo bumabawi, naglalagay tayo ng offset. Yun nga, for example, load cell. Sa load cell, karaniwan, minimeasure niya yung bigat ng isang bagay by flexing ng load cell. So, pag yung load cell, syempre, karaniwan, meron siyang container. And that container, over time, is yun, nakaka-apekto doon sa reading ng sensor, nagbabago yung kanyang offset. O yung pinaka standard zero niya. So, over time, yun yung parang nagiging standard niya. Syempre, lagi naka-push yung weight sa kanya or yung pinaka-container niya. Therefore, we will take that into consideration pag halimbawa ginamit natin siya sa application. For example, basurahan. Gusto mo laging measure yung basura. Lagi may laman yung basurahan. Yung nagkakaroon siya ng deformation dun sa load sensor. So magkakaroon siya ng bias nga ng offset. And pag nangyari yun, magiging inaccurate na yung reading mo. So ang ginagawa natin, tinetear natin. That's one of the example I can give. Kaya meron tayong tear sa mga scales. Pero tama pa rin yung kanyang pag-scale. Mali nga lang yung kanyang tear, yung kanyang reference point or zero. Yun lang po. Sige, thanks. So, pwede naman yun, mas maganda. Pero kadalasan, ang ginagawa natin bilang mga engineers, kung kayo nakikinig kay Sir JK kahapon, ginagawa po natin kung nakikita agad natin na mayroong bias ang sensor. Ang ginagawa po natin, hindi po natin yan pinapalitan agad. Dahil pwede naman siyang i-calibrate. No? Yun po yung ginagawa natin. O yung sinasabi ni John Lee Kenneth. No? Ina-adjust yung offset value sa controller. And pwede din tayo mag-apply ng software correction. Okay, gets to. Baba na ang kamay. Pag ikinangalay, mamaya ulit. Ayan. Dito naman tayo. Sa accuracy and precision. Nakita na to. Alam ko nakita niyo to eh. Parang physics pa to eh. Tinuturo na Yan. Okay. So dito po, yung pinaka-summary po ng relationship ng accuracy at precision. So sa case 1 dito, dikitan dito sa gitna, kita nyo yung mga magkaka-delete. Consistent and correct. Ito po yung ideal sa performance ng isang sensor. So meron siyang pwede siyang magamit sa mga manufacturing na merong high precision. So sa case 2, accurate but not precise dito, malalapit naman siya sa true value. Pero iba-iba yung readings. Ano yung mga possible cause niya? Bakit siya ganyan? Yung may bias o may calibration error. Consistent pero mali. Hindi. Nalito. Sorry. Dito, disturbances. Kaya siya hindi magkakatama. Ano ba yung mga disturbances? Noise,
and other external disturbances. Dito pa pala yun. Medyo ako nalito dun na. Sa precise but not accurate. Dito, sa patatlo. Consistent siya. Di ka, kita nyo naman, halos magkakalapit. Dito yung sinasabi ko kanina, medyo nalito lang. Sorry. May bias dito or calibration error. Consistent siya pero mali. And dito naman sa not accurate and not precise, ito yung pinaka worst scenario. Hindi na consistent, hindi pa tama. So usually merong mga defect na yan. Sa installation, sa sensor, Ayun. So parang sa sa kung kayo nagba-basketball, sa shooting, accurate, pasok doon sa ring. Precise, pag pare-pareho spot ang tira. Accurate plus precise, yung smooth, yung tunog, yung whoosh, ngayon, tunog sa net. So, yun. Question. Sa mga autonomous vehicle, alin ang mas critical? Accuracy o precision? And why? Ayoko na sa iyo. Iba naman. Iba. From O2 at O3. O1 ka, no? O1 nga yan. O1 yan. Tanda ko yan. Sa O2 at sa O3, sino gusto? Yan, si Aris. Sa tingin ko po ay accuracy. Kasi po, dito po talaga malalaman kung yung vehicle po ay nasa safe na position at na-identify po ng maayos yung kanyang surroundings. Sige. Okay, sabi mo yan. Pero okay naman dito. No. Okay. Bakit parang hindi okay sa iba? Physics pa to eh. Okay, yan. Next na, pwede na. Dito. Tanggalin ulit natin yung pointer. Sasakitan ako sa mata. So, next naman is yung linearity. Another important static characteristic. No? Ano ba yung linearity? So, extent to which the sensor's output is directly proportional to its input. So, tumutukoy lang daw siya kung gaano directly proportional ang output ng sensor sa input niya. So, ibig sabihin, kapag tumaas ang input, dapat predictable at proportional din yung pagtaas ng output. Graphically represented as a straight line. Ayun. Siya nga po ay directly proportional. So, kapag po sinabing linear sensor, kapag nag-plot tayo ng input versus output, makakakuha tayo ng straight line. So, kung ang temperature sensor ay 0 degrees Celsius, edi yung kanyang voltahe ay 0 din. Kung 50 degrees Celsius, kaya, tingin nyo. Aris ulit, sige. 5 volts po ba? Tama naman, 5 volts. So, importante po yung linearity sa atin bilang mga engineers dahil mas madali po yung kung kayo nagamit ng MATLAB, mas madali po natin makikita yung control system design. Mas accurate po yung automation. Mas predictable din po yung system behavior. May papakita tayong graph dito. Sana ito. Magpapadoble lagi. Yan. Focus kahit dito sa graph. Yung blue line, kita naman din yung cursor, no? Yan. So, yung blue line, yun po yung mga ideal linear response. Yung brown curve, yun po yung actual sensor response. So, sabi natin yung linearity, kung tumutukoy kung gaano ka straight line ang relationship ng input at output. So, let's say yung input natin is temperature and output natin is voltage. So, kapag sinabing linear, ibig sabihin, kapag dinoble ang input, dodoble din po yung output. So, yung ating x-axis, ito.
Ito, yan. Ito, yan. Ito. Alam niyo naman yan, x and y axis. Yun yung x-axis yung ating temperature and y-axis is yung ating voltage na output daw po ng TMP36 sensor. So yung blue line or yung ideal daw, perfect na straight line, yung blue line. Yeah. Siya po ay yung madaling i-compute. No? Yung brown curve, yun yung actual. Hindi siya perfect straight. May deviation. Ano? So, question, kapag hindi straight ang response, ano ang effect sa measurement? Steven? Babalik ko lang din po pinag-usapan natin kanina. Hindi po siya magiging precise po. Tama naman. Okay, magkakaroon siya ng error. Ano? Naintindihan ka po? Naintindihan? Imi. Dapat na imi. Ano, dut-dut lang ng dut-dut. Yan. Okay. Next, dito naman tayo sa sensitivity. Ratio of change in the sensor's output to the change in the input it measures. It focuses on how much the output changes in response to changes in the input signal. So, ito yung example daw. Itong nasa taas, merong sensor A and sensor B. So, yung sensor A can detect a change as small as 1/2 degrees Fahrenheit, while sensor B can only detect a change of 1 degrees Fahrenheit. Therefore, sensor A is twice as sensitive as sensor B. Ano? So, explain natin. Tingin kayo dun sa sa graph. So, meron daw tayong red line. Yung red line, sabi dyan, yun daw yung actual temperature. And then, meron tayong dash line. Kita yung mga dash line. Yun po yung ating set point. Ito. Yan. Yun yung ating mga set point. And meron tayong sensor A at sensor B na naka-label. So sabi daw, yung sensitivity ay ratio ng change sa output ng sensor to change sa input ng minemeasure niya. So mas simple, gaano kaliit na pagbabago ang kaya niyang ma-detect. So gamit itong slide na to, mas madali niyo siyang maintindihan. So sensor A daw, kaya niya ma-detect ang 1/2 degrees Fahrenheit change. Yung sensor B, kaya lang niya ma-detect ang 1 degrees Fahrenheit change. Mas maliit ba ang 1/2 degrees Fahrenheit kaysa sa 1 degrees Fahrenheit? Yes or no? So, sino ang mas mabilis makapansin ng pagbabago? Sensor A, sensor B? Sensor A po. Sensor A. Dahil sabi niya, sensor A is twice as sensitive as sensor B. So, habang gumagalaw po yung temperature around 72 degrees Celsius Fahrenheit, kung ang change ay 0.5 degrees Fahrenheit lang, so yung sensor A po ay mas responsive agad. Di si sensor B, wala siyang reaction. Ibig sabihin, mas mabilis si sensor A, compare kay sensor B. So dito po nagiging critical ang sensitivity sa real world application. Example natin na pwede doon sa temperature control system. Kung heater control yan, kung mababa yung sensitivity, edi late siya magre-react. Kung mabilis naman, kung high, meron siyang high sensitivity, mabilis yung mag-a-adjust. Pero question, kapag sobrang sensitive, meron kayang problem? Mamaya ka na din, yung iba naman. Sa O3. Sino yung mga O3? Nandito. Ayan, si Mika daw. Good morning po, sir. Meron po. Gaya po nung sa paggawa po ng, kumbaga, halimbawa ng robotic arm.
if yung flex sensor po ay sobrang sensitive, gaya po nung una naming nagamit, kahit konti pa lang po yung movement dun sa kamay na ginagaya po ng robotic arm, nagbe-bend na po siya agad. So, hindi po tama yung nagiging movement ng robotic arm. Yun lang po. Thank you po. Thanks. Sino pa? Tama naman yun. Sino pa? Sino pang gusto mag-share? Sino pa? Tawag ako? Uy. Ito si Matt Manala. Manala. So ano po, pag masyado pong sensitive minsan ang sensor po is, minsan naman po kasi hindi naman po kailangan na ganun po kabilis mag-react ng isang sensor po pag nagbabago po ang isang bagay. Kaya po, sometimes po hindi po required na sobrang sensitive yung sensor. Nuggets ka? Nuggets pa. Yes po. Yun, yes daw. Okay tayo dito sa sensitivity. Okay. Yun. Sige. Dito naman tayo sa resolution. So, yung resolution daw is the smallest detectable change in the input signal that causes a detectable change in the output. So, for example, temperature sensor with a resolution of 0.01 degrees Celsius, it can detect changes in temperature as small as 0.01 Celsius. So, sabi, yun daw yung pinakamaliit na pagbabago sa input na kaya pa rin ma-detect ng sensor sa output niya. So, kung gaano kaliit na pagbabago ang kayang mapansin ng error. So, sabi daw dyan, sabi sa example, meron daw tayong temperature sensor na mayroong resolution na 0.01 degrees Celsius. Ibig sabihin, kaya niya ma-detect kung ang temperature ay nagbago ng 0.01 degrees Celsius. Kapag mas maliit pa dito, hindi na niya mapapansin. Isipin nyo, ang resolution ay para mga hagdan. No? Kapag mataas ang resolution, mas maliit ang steps. Mas smooth po yung measurement. So kapag naman mababa ang resolution, malaki ang steps. So less detailed ang reading. Okay? Okay? Example, sige, example daw. Sa 3D printing, o mga CNC, yung mga ating automated manufacturing. So meron siyang high resolution sensor, mas accurate po yung product dimension. Kung low resolution naman, pwedeng mag-result ng defective parts. Diga? Gets? Yes po. Okay. Sige. Dito naman, ano mapapansin sa mga picture, sa mga larawan? May ruler, meron digital weighing scale, may analog pressure gauge at digital scale. So, tanong, pare-pareho ba sila ng kakayahan mag-detect ng small changes? Based dun sa ating definition ng resolution. Tingin nyo. Nagganon na sila eh. Sige. Pwede, sasagot ata si Steven. Baka magalit. Sige, sagot daw. Hindi po. So, sa mapapansin po dun po sa left side po, it's more of digital po siya. So, mas madali po siya makita kung meron siyang calibration error unlike naman po sa analog. Wait lang. Oh, 8. I mean, may handle ako. Hindi ko pa naman
Ikaw kang gagawa ng ating mga exam. Natanong ni Marcos kung paano daw pa-exam mo sa MX at saka sa ME. Ano? Kung ako pareho, okay, sa ako pagagawa. Nasaan ka kayo? Makaka-umpisa ko lang hapon. Hindi ko pa ka namimit. Hindi pa kakaload lang sa akin. Hinahanapan pa namin na schedule. Siya, na-meet na niya ata. Marcos? Akala ba conflict ka kanina? Conflict sa akin. Pag-focus sa kanila, ang init na ang init. Okay, sige. So, hindi po sila nakaka-detect ng maliliit na changes. So, sabi daw, yung minimal change ng input is necessary to produce a detectable change in input. So, yung resolution, sabi natin kanina, yun yung pinakamaliit na change na kayang makita ng sensor. So, unahin natin yung ruler. Kung ang ruler mo ay may markings every 1 millimeter, kaya mo bang sukatin ang 0.1 millimeter? So, hindi. Ang resolution niya ay 1 millimeter. Ayan, gets? So next, yung digital weighing scale. Kung ang scale ay nag-increment per 0.1 kilogram, kahit magdagdag ka ng 0.05 kilogram, magbabago ba ang display? Hindi, dahil lang yung resolution ay 0.1 kilogram. May isa pa, yung analog pressure gauge. So kapag malalaki ang pagitan ng markings, mababa ang resolution. Kapag mas siksik ang markings, mas mataas ang resolution. Dito ka na So, office. Pagbanggain natin yung resolution versus sensitivity. So, pareho ba ang sensitivity at resolution? Hindi po. Ang sensitivity, kung gaano kalaki ang output change per input change. Ang resolution, pinakamaliit na change na kayang ma-detect. Ano? Pero pwede ko ibigay sa kanila na High sensitivity pero poor resolution. High resolution pero may noise. Okay. Kaya nga po dito nagka-classic. Okay, gets? Ice. Hindi po, next. Hindi, I mean, anong subject? Ice po, sensors. Sensors ng mic set. Okay, gets ga? I-make. Kailangan react lang. Sige. Naintindihan yung pagkakaiba ng sensitivity at resolution? Apo. Alam ko yung resolution. Hmm. Yung kung gagamitin mo ay kunyari milligram or gram. Pwede naman, ang ano ko lang, natanggalin na itong smart, wala ng wifi ulit. Walang wifi Ang galing na yung buo, pati satellite. Next, transfer function. Ito ay madidiscuss din sa inyo. Control systems, often represented as a graph. The transfer function shows the functional relationship between physical input signal and electrical output signal. So dito po natin nakikita kung paano nagre-react ang sensor sa input. So yung lagi nating example, yung input natin is temperature and output is yung voltage or current signal. So kapag tumataas ang temperature, makikita natin na tumataas din yung voltage. Yun po yung tinatawag nating transfer function relationship. Okay? Okay? Sige. Nag-heart si Carbon. Tanungin natin si Carbon. Sa tingin mo, bakit kailangan alam natin bilang mga engineer ang transfer function bago mag-design ng control system? Ano pinagkaiba ng transient response sa steady state? Para po iwasin po sa mga maling Transient response sa steady changes po. state. Alam po natin agad kung ano yung changes na nangyayari. Di ba nag-control system ka? Apo. So, pwede naman. So, para malaman natin kung paano magre-respond ang sensor, no? Yun. Kaya natin kailangan malaman yung transfer function. Anong oras ka ng online mo? Ito naman ay ma-discuss pa ng mas malalim sa inyong control systems. No. Next, calibration.
Anong pinagka Okay, going back, calibration is the process of adjusting the sensor to ensure its output matches a known standard. So, yun daw po yung process ng pag-adjust ng sensor para ma-ensure natin kung tama ang output niya na compare sa known standard. In layman's explanation, parang pag-aayos ng timbangan para siguradong tama ang timbang na binibigay niya. Kung ang weighing scale mo ay ang binibigay ay 52 kg, kahit 50 kg lang, kailangan i-calibrate para may tama ang reading. Sa tingin nyo, ang calibration ba ay mahalaga bilang mga mechatronics engineering? Mahalaga ba ang calibration? Siyempre, di ba? So, nuggets naman. Kung nuggets, question. Ano kaya ang mangyayari kung hindi regularly kinakalibrate ang sensor sa mga factory automation? Russell. Halimbawa po sa battle filling, kapag po hindi calibrated yung dapat certain amount na ilalagay dun sa loob ng bote, maaring sobrang taas nung water level na malagay dun sa bote o kaya naman ay sobrang baba. Yun po yung makaka-apekto sa quality po nung product. Tama naman. Nuggets? Naintindihan ba ng everyone? Yes po. Okay. Next, ano naman daw yung error? Hindi, simple lang. Difference between the measured value and the true value. Ayun nga, may types daw tayo. Systematic and random errors. Yun lang. Difference between the measured value and the true value. And yung types yung didiscuss natin. Una, yung random error. It refers to unpredictable fluctuation in measured data. Ano yung mga yon? Yung mga example ng fluctuation, the electrical noise. O yung sabi natin palagi, environmental disturbances. Ng mga sensor vibration. Ano yung magiging result pag may fluctuation? Di pabago-bagong readings, paiba-iba. Yung systematic error naman daw po is the stems from consistent biases in measurement. So, consistent bias or mali na reading, maling calibration, improper installation. So, laging may parehong offset sa measurement. Error, may error palagi. A random error affects stability and noise filtering. Yung systematic error naman affects accuracy of control system. Okay? Imik. Okay. Dito tayo. Sa span or input range. Dito, malalaman natin kung hanggang saan lang pwedeng sukatin ng sensor ang tablet. Kung dito natin malalaman po kung hanggang saan lang pwedeng sukatin ng sensor ng tama. So, importante na makinig kayo ngayon. Dahil lahat po ng system natin, yung mga robots, automation, HVAC, aerospace, ay nakabase sa accurate ng sensor data.
meron tayong, anuin muna natin yung range versus span. So, yung range, ito yung minimum at maximum values na kayang sukatin ng sensor. Span, ito na ng difference between maximum and minimum. So, may formula daw tayo. Span is equal to upper limit minus lower limit. So, dun sa ating, dun, tingin kayo dun sa figure na nasa right. Ano yung ating, dyan, upper limit? 200. Okay. Sige, mamaya na natin na yan. Next, yung ating maximum range and minimum and maximum range and maximum span pala. Dito sa left side ng ating figure. So, ang ating daw ay negative 50 degrees Fahrenheit to 200 degrees Fahrenheit. So, ibig sabihin, yun yung absolute limits ng sensor. Kaya umaabot hanggang negative 50 degrees Fahrenheit na pinakamababa and 200 degrees Fahrenheit pinakamataas. So, ano kaya ang maximum span niyan? Tingin nyo. Yan, nandiyan na sinabi natin yung formula kanina. Sabi nyo, ang upper limit range ay 200. Ano kaya ang maximum span? Carbon. Sa tingin ko po, ang maximum span po ay 250 degree Fahrenheit. Kasi po, ang maximum range po ay from negative 50 to 200. So, i-add po yung 50 dun sa 200 para maging 250. Minus based sa formula. Nagets? Nuggets? Yes po. Okay. So, pwede pong masira yung yung ating mga sensor kapag lumagpas yung kanyang reading or inaccurate. So, halimbawa kung ang temperature sensor, kung ang gamit nating temperature sensor ay sa mga industrial or aircraft system, tas lumagpas, edi magkakaroon tayo ng unsafe operation. Next, yung operating range and operating span naman. Ito, yung nasa kanan. Kita niya. So, siya naman ay yung recommended range. Dito lang guaranteed ang accuracy. So, hindi ibig sabihin na di gagana. Di nagagana pag lumampas. Pero di na reliable ang output. So, yung operating range daw, sabi dyan ay negative 30 degrees Fahrenheit to 170 degrees Fahrenheit. So, tingin nyo, ano yung operating span? 170 minus 30. Sino yan? Alden, Richard. 200 po. 200 Degrees Fahrenheit. Okay, naiintindihan nyo naman, no? Naintindihan ka? Yes po. So tayo bilang mga engineers, lagi tayong nag-ooperate sa operating range, hindi sa maximum range. Yung upper at lower limit of range, yung nakalabel, sabi natin is 200 degrees Fahrenheit. Yun yung physical maximum ng sensor. So pag lumampas doon, ay di meron ng saturation o kaya damage. Yung lower limit of range naman is negative 50 degrees Fahrenheit. Yun yung physical minimum. So pag mas mababa naman doon, edi unreliable yung reading. No, tandaan po sa ating mga controller, sa ating mga PLC, sa mga microcontroller natin, umaasa po yung mga yon sa sensor. So kapag mali ang input, mali na po yung decision ng system. No. So discuss naman natin itong span, yung input input range,
Sabi daw is the range of input values that a sensor can accurately measure. Ibig sabihin, hindi lang kayang sukatin. Kayang sukatin ng tama. Dapat. No? Next is the range of input physical signals converted to electrical signal. Example lagi natin, temperature, pwede ang output niya is voltage, pressure, pwedeng current. Sa position, pwedeng mga digital signal. So yung sensor po natin, siya po yung mga translator ng physical world papunta sa electrical world. And next, signals outside this range can cause acceptably large inaccuracy. So sabi natin, kapag lumampas, mali po yung feedback. Magkakaroon po ng poor control performance. So, pwedeng mag-oscillate o mag-fail ang system. Yan o. Nagets ga? Nagets? Yes po. So, sa atin po ulit, mahalaga po yung pagpili ng tamang sensor. Para ma-ensure po natin yung tamang sensor span, para ma-ensure natin yung accurate measurement, kung siya ba'y reliable yung feedback, at saka yung unang-una lagi yung safe yung ating system kapag siya nag-ooperate na. Okay. Next. Saturation, nabanggit natin kanina. Point where increasing input no longer changes the output, indicating the sensor's limit. So, siya po yung output kung saan tumataas pa yung input, hindi na nagbabago ang output ng sensor. Ibig sabihin, naaabot na niya yung limit niya. So, halimbawa, meron tayong maximum limit, yung ating sensor ay merong maximum limit. So, kapag lumampas doon ang input, hindi na accurate yung reading. Halimbawa, meron tayong pressure sensor, yung sensor range, halimbawa 0 to 100 PSI, So kapag lamagpas sa 100 PSI, ano mangyayari? Pwede na magpa-flat yung ating mga output, Hindi na ito ma-represent ang actual pressure. So sa atin po sa bilang mga instrumentation and mechatronics, medyo delikado po yung saturation. Example na lang sa inyo para mas madali kayo makarelate. Yung mga robotic arm, yung may force sensor So kapag nag-saturate po yung sensor doon, hindi madedetect yung sobrang force, diba? Pwedeng masira yung inyong mga machine. Tsaka yung pinaka-worst, yung safety hazard. Gets? Gets po? Sana. Alis kayo kay carbon. Yung iba, tulog na ga. Tulog na daw sila. Ay, dalawa na lang, tatlo na lang yung nagre-react. Kanina, dut-dut kayo ng dut-dut. Di na nga pinapaimik. Okay, naiintindihan? Sige, sana nga. Next. Excitation. Ano naman daw yung excitation? So, external signal or yung ating voltage or current required for sensor operation. Stability of this signal affects sensor performance. So, kapag unstable ang excitation signal, magiging inaccurate po ang sensor reading. Pwede din po magkaroon ng signal drift. Pwedeng maapektuhan po yung ating mga control system. Sa production, sa mga automated production system. So kapag po stable yung excitation, stable din po yung ating sensor reading. Kung stable yung ating reading, precise po yung ating control. At nalobat na ang ating laptop. Wait lang.
Okay po. Gets. sorry. Nag-charge lang. Gets ga? O isa pang example para magets pa. Sa mga automated weighing system. Kung pabago-bago po ang supply voltage, edi magkakaroon ng maling timbang and maling packaging. Hindi ka? Uy, gets ga? Okay. Yes po. Yes daw, si Alden daw. Sir, tanong lang po. Itong excitation po ay applicable lang po ba siya sa active po na sensor? Thank you po, sir. Okay. Nagets naman, nagets. Sige. Ay, di tayo mag-next. Ito. Reliability naman daw. Reliability daw is the probability that a sensor will function without failure for a specified time under stated condition. So, ito daw pong probability na gagana ang sensor nang walang failure sa loob ng specific time at condition. So in short, kung gaano katagal at gaano ka-consistent gumagana ang sensor. So example, sa mga industrial plants, sensors na expose siya sa heat, sa vibration, saka sa moisture. So kapag mababa yung reliability, edi meron siyang downtime. Madalas yung kanyang system downtime. Meron din siyang maintenance na tataas. At worst, edi madedelay yung production. Sa atin pong mga engineers ay napaka-critical ng reliability dahil siya po yung sensor na nagbibigay ng feedback sa ating mga control system. So kapag po nag-fail or nagkapalya yung ating mga sensor, pwedeng damay na yung buong system. Sa mga autonomous na robot, kapag unreliable ang proximity sensor, pwedeng mabangga yung mga robot, yung mga safety risk. No question. So, bilang kayo mga mechatronics, kung kayo ang design engineer, ano ang mas pipiliin nyo? Murang sensor pero low reliability o mahal pero high reliability? Si Ferry, tingin mo, bilang ikaw, sipin mo, nakagraduate ka na, engineer ka na, tanggap ka na sa automation industry. Kasi ikaw ay design engineer. Anong pipiliin mo? Murang sensor pero low reliability o mahal pero high reliability, and why? Sir, ang pipiliin ko po, Joke lang. ang pipiliin ko po yung mahal po pero high reliability kaysa po dun sa mura. Since yung process ng company ay nagsisimula sa sensor. Kung low reliability yung sensor na mabibili namin, is maapektuhan halos lahat ng process. So, mas mapapamahal kami doon. Yun lang, sir. Iba pa. Sino pa? Sino pa gusto? Steven. Sir, it depends Next on the CNC. situation po. Depende po sa situation po. Like for example po, gagamitin lang naman po siya for casual project po ng mga prototyping po or expo po. So, kung isang beses lang naman po siya pagaganahan or for that purpose lang naman po, is pipiliin ko na rin po yung mura. Basta po, i-make sure po siya na mapapagana. Tapos yung on the other side naman po, kung siya gagamitin like per capstone or is magagamit talaga para sa lahat po. So, mas pipiliin ko po yung mas mahal pero high reliability. Okay. Next, si Steven. Next, si Bianna. Huwag mo ibababa. Okay, Steven. Sagot ka. Uy. Sige, si Bianna agad. Si Castor.
Sure, same po. Mas pipiliin ko din po yung expensive with high reliability kasi mas ano po siya, mas safer and more dependable and mas ano po siya, mas sure ka po na long service life unlike po dun sa cheap sensor with low reliability which is may cause incorrect system control po and higher error po. Mhm. Thank you. May isa pa si Yancy, nagbawa din ng kamay. Pares lang po yung sagot ko. Sa depende po. Kasi kung light work lang naman po ang gagamitin, sa light work lang po gagamitin, ba't pa po maggagastos ng sobrang mahal? Pero kapag need po ng precision at accuracy, doon po sa gagawing project, doon na po ako sa reliable po na sensor. Okay, thanks. Thanks dun sa mga sumagot. Naintindihan naman, no? Maybe very good kayo doon. Next naman. Okay tayo. Naintindihan naman yung reliability, no? Yan. Yes po. Salamat naman. Next, yung ating dynamic sensor. Dynamic characteristic. No? Sabi natin kanina, yun daw yung behavior during changes in the input before reaching a steady state. Ano nga daw ulit yung dynamic characteristic based dun sa ating kauna-unahan kanina discussion. Napahapiwan lang natin ng konti. Huwag muna si Yancy. Nakasagot mo si Yancy. Yan, si Zoe. Sir, based po dun sa discussion natin kanina, it is the response speed of a sensor. Yung pang-isa, sino pa yung isang nagtaas? Sino yun? Si Yoshi. Si Yoshi, nagtaas to kanina. Sir, bali po sa base po dun sa kanina, ang dynamic characteristic daw po ay behavior during changes in the input before reaching a steady state. Binasa mo lang eh. Yung isa. Hindi, okay na. Yung isa. Yung kanina nagtaas, nahiya eh. Jillian. Sir, yan din po yung performance po sa changing condition po. Sige. So, ba tayo magdidig deeper ng konti sa dynamic characteristic. Una is yung response time. Bago natin na-discuss yung response time, yung dynamic characteristic po ay nakafocus sa behavior ng sensor kapag nagbabago ang input. So, yan. Response time is the time taken by a sensor to respond to a change in input and reach a steady state. So, ibig sabihin, ito daw po yung time na kailangan ng sensor para mag-react sa pagbabago ng input at maabot ang steady or stable output. So in simple terms, siya po yung kung gaano kabilis sumagot. So, gaano kabilis mag-respond yung sensor. Ito pong response time ay madidiscuss ninyo sa Control Systems Engineering sa pahuling topic. Now, halimbawa po, kapag ang temperature sensor po natin ay kapag bigla natin nilagay yon sa mainit na environment, hindi po agad tataas ang reading. Merong time delay muna bago maging stable ang output. And yung time na yun po yung tinatawag na response time. Response time. Okay? Okay, ga? Okay? Okay. Next. Dynamic error. Ito naman daw po yung delay between the change in input and the sensor's output response. Po yung difference o sabi nga daw ay delay sa pagitan ng pagbabago ng input at actual output. Ibig sabihin may pagkakataon na nagbago na ang input pero hindi pa agad sumusunod yung output. Ano yung halimbawa natin? Meron tayong actual temperature na 80 degrees Celsius. No?
Yung sensor reading natin ay 70 degrees Celsius. Hindi pa rin nag-iiba dahil delay yung response. Ito po yung tinatawag na dynamic error. Okay. Sa motion po ng robotic arm, halimbawa, kapag delay ang position ng sensor, edi ibig sabihin mali ang movement calculation. Pwede magkaroon po ng overshoot or vibration. Isa pa, sa self-balancing robot, kung delay po yung tilt ng sensor, hindi agad makakapag-correct ang robot. Pwede siyang ma-outbalance, matutumba. Diba? So, pag dynamic error, parang late reply sa chat. Nagbago na ang situation pero delay yung response. Diba? Yeah. So, response time, kung kanina, kung gaano kabilis magre-react ang sensor. Yung dynamic error, yung delay or mismatch between the input and the output. So, faster sensors, edi yung may better real-time control. Okay? Okay? Gets ba? Thanks. So, nagdududut kahit dudut lang yan. Thanks. Okay. Dito naman tayo. Sa response time versus dynamic error diyan sa figure. So, ano daw ang pinapakita diyan sa graph na yan? So, sa x-axis, yung nasa baba, yung ating time. Y-axis, yung temperature. Solid line ay yun yung actual. Naka-label naman. So, siya daw yung tunay na value ng temperature. Yung mga dash line, siya yung measured. So, ito po yung nakikita natin. Ito po yung nakikita ng sensor natin or mga controller. Ano mapapansin natin? Hindi po sabay gumagalaw ang actual at measured. So, may delay po. Doon papasok yung dynamic error na sinasabi natin. Sa response time, yung nasa baba ng graph, kita niyo naman ito. Yan. Response time ay kung gaano kabilis daw po mag-react ang sensor kapag may pagbabago sa input. So sa graph, may step change. Ito. Ayan. Ito. Yan. May ganyan. May step change daw. Ano daw yung ibig sabihin nun? Ito yung biglang taas ng temperature. Hindi agad sumunod ang measured value. Yun po yung pagitan ng dash vertical lines. So, dito po ay may nangyayaring pagbabago. Pero after ilang seconds, bigla naman siya maintindihan or ma-read na ng ayos ng sensor. Example, yung sa ating temperature sensor, biglang uminit ang motor. After 2 seconds pa bago tumaas yung reading. Edi yung response time natin doon, 2 seconds. So, ano daw po meaning ng 100% change sa definition? Ito. Yan. So, yung 100% change in output due to 100% change in input, ibig sabihin from old value to new steady value. Kung gaano katagal bago maabot yung final reading. Okay. Okay? Gets. Sige. Yung dynamic error naman. Ito. Dynamic error. Ano naman daw yon? Sabi natin kanina, difference between actual value and measured value habang nagbabago. Yung sa graph, yung sabi natin, ito daw yon, yung vertical gap between solid and dash line. So, habang tumataas ang temperature, may error muna. Kapag steady na ulit. Dynamic error, edi halos zero. Static accuracy na ulit ang nagmamatter.
paano natin daw siya pagbabanggain? Si static error at si dynamic error. Steady input, changing input. Constant difference, yung ating mga temporary difference. Calibration issue, yung response speed, yung issue. So, ibig sabihin daw, yung dynamic error is not about wrong sensor. It's about how slow the sensor is. No? No? Ano? Okay? Okay ga? Gets? Mas naintindihan ng maliwanag, no? Okay. Meron din tayong tinatawag na bandwidth. So, sabi daw, it is a range of frequencies over which the sensor can accurately track changes in input. The bandwidth of the sensor is defined as the range between this upper and lower cut of frequency, and this range indicates the frequencies within which the sensor can effectively and reliably operate. So, ito daw po ay tumutukoy sa range ng frequencies kung saan kayang sundan ng sensor ang pagbabago ng input signal ng accurate. Ibig sabihin, may lower at upper cut of frequency, no? Kung saan mas maayos pa ang performance ng sensor. So kapag lumagpas sa range na ito yung signal, meaning maaaring hindi na accurate ang output ng sensor at posibleng magkaroon ng distortion o pagkawala ng tamang information. Ano? Tama po. Nuggets? Uy. Yan. Okay. Next, settling time. Settling time daw is the time required for the sensor's output to stabilize within a specific range after an input change. So ito naman daw po yung time na kailangan ng sensor para maging stable ang output noon, no? So pagtapos magkaroon ng biglaang changes sa input, pinapakita nito kung gaano kabilis makapagbigay ng steady at reliable na output. Ano? So mas maikling settling time ay mas maganda, lalo na sa mga application na kinakailangan ng mabilis at stable na measurement. Ito po ay mas palalalimin pa at mas maintindihan nyo pa sa control systems nyo. No? Okay? Gets? Okay. Meron tayong video. So, papanoodin nyo ha. Natigil. Wait nga. May audio ka sa inyo habang nagpe-play? Wala. Wala po. Wala po, sir. Eh? Play on. Bakit kaya? Oh, meron naman eh. Wala pa din. Ano ba siya na yan? Ano siya na yan? Ito. Balikan ng pang sa video. Yun. Yan. Yan. Ulitin natin. Meron na. Meron na daw. Thank you daw po, Sir Jake. Sensors are a part of everyday life at home and work. There's probably not a day that goes by where you aren't impacted in some way by a sensor. In this video, we're going to talk about what a sensor is, what it can do, and how it can be used in process control.
Wala. Okay, off we go. Okay. A sensor is a device that senses something. Today, we have sensors that can see, feel, hear, smell, and even taste. Without sensors, our home and work lives would be quite difficult. For example, as you drive to work, the traffic lights at an intersection are controlled by sensors embedded in the road. These sensors detect your arrival at the intersection. As you approach the grocery store, the door automatically opens because of a sensor. In your plant, the batch process temperature and pressure are displayed and controlled as a result of output from sensors. In the world of instrumentation and process control, we define a sensor as a device that detects changes in physical, electrical, or chemical properties and produces an electrical output in response to that change. What are the typical physical properties that sensors are detecting? Let's name a few: level, temperature, flow, pressure, speed, and position. From a process control perspective, we can classify sensors as either passive or active. A passive sensor requires an external source of power to operate, while an active sensor does not. A thermocouple is an active sensor, as it does not require any external power supply to operate. As a thermocouple is exposed to an increase in temperature, it will develop an increasing voltage across it. Another example of an active sensor is a piezoelectric sensor. A resistance temperature detector, or RTD, is a passive sensor. It is a device that's resistance will change with a change in temperature. To take advantage of this change in resistance, an external supply, or an excitation circuit, is required to produce a change in voltage. Another example of a passive sensor is a strain gauge. All right, now that we've talked about sensors and the physical properties that they can sense, let's discuss how they are used in the industry. Almost every sensor used in process control will be connected to a transmitter because the sensor's output needs to be conditioned or amplified. Here's an example. We've already talked about a thermocouple and the voltage output created when it is heated. Unfortunately, the voltage output of a thermocouple is minuscule. In our example, the thermocouple will produce a voltage output from 8 millivolts to 18 millivolts over a 450-degree Fahrenheit change in temperature. In process control, we condition that 8 millivolts to 18 millivolts thermocouple voltage and convert it to a 4 milliamps to 20 milliamps industry standard signal that represents our controlled temperature range. Let's review what we've covered today. Sensors are a part of everyday life at home and work. A sensor is a device that can see, feel, hear, smell, and even taste. In process control, sensors are classified as passive, requiring an external excitation to produce an electrical output, or active, producing a voltage output without any external excitation. In process control, sensors are used to measure physical variables such as level, temperature, flow, pressure, speed, and position. Sensor output voltages are very small and therefore require a transmitter to amplify or condition the output to make it usable in process control applications. Newcomers to RealPARS have free access to one of our online courses. Based dun sa ating napanood, ano ang inyong napansin? Si Jake. Ano? Oh. Sige. Yung iba, ano niyo sa iba? Ano napansin?
Steven. Yun pong tumaan muna po siya ng temperature transmitter po ata yun bago dumating sa multimeter po. Oh. Ano? Based na lang dun sa sa video, ano naintindihan niyo? Tungkol parang summarization lang ng ating discussion mula last week hanggang ngayon tungkol sa sensor. Carl. Kumbaga, pinakita po yung kalagaan ng sensors for everyday lives and kung paano po siya ginagamit sa industry. Yun, tama yun, di ka? So, pinapakita daw yung yung sensor po ay napakahalaga sa ating modern life. Seamlessly embedded in everyday objects and processes. No? Na kapag nakakatulong sa convenience and safety natin. No? Okay? Yun naman ay summarization lang. No? Diniscuss lang din yan ng mas goods. Diga? Okay. Sensors are a part of Sa signal conditioning na tayo. So, dediretso ba natin o break muna 5 minutes? May hilang din. 5 minutes. Balik tayo ng 9:40.
Okay, game na ulit. Nandiyan na kayo. Hello? Nandiyan na kayo? Yan. Yan. Game na ulit ha. Signal conditioning. So, dito po natin matutunan yung mga principles and techniques para sa ating signal conditioning. So, what makes a good sensor? So, hindi lahat po ng sensor ay good sensor. Ano? Sa atin, sa engineering, ang sensor po, sabi ko sa video, ay para daw po siyang eyes and ears ng system. So, makikita po nyo dyan what a sensor should have, ano, and what a sensor should not. No? So, una, be sensitive to only measured property. So, dapat isang bagay lang ang nade-detect o na may measure ng sensor. Meaning, temperature sensor, di temperature lang. Pag pressure sensor lang. Hindi dapat maapektuhan ng vibration, humidity, or noise. Sa robot arm, pag force sensor lang, dapat force sensor lang. Ano? Kung naapektuhan ng temperature, edi mali yung control action. Ano? A good sensor does not get confused. Tandaan nyo yun. Okay? Next, the sensor should have sensitivity adequate for measurement. So, dapat sakto ang sensitivity. Hindi sobrang hina, hindi naman din OA. Meaning, small change in input is dapat detectable change in output. Example, yung position sensor sa CNC machine. Yung micrometer level movement dapat makita. So, kapag low sensitivity, hindi accurate ang motion control. And last, be linear. Linear, sabi natin, straight line na relationship between the input and output. Kung mataas ang input, mataas ang output. Proportional. Ano? Why? Dahil madali po siyang i-calibrate, i-model, i-program sa mga controller. So, kapag sinabing linear sensor, it makes our life easier. Ano? Bilang mga engineers. Ano naman yung should not be na sensor? Una, should not influence the measurement. Hindi dapat binabago ng sensor ang system na sinusukat niya. Example, yung temperature sensor na nag-iinit. Hindi niya binabago ang kanyang temperature itself. Ano? Pressure sensor na humaharang sa fluid flow. Diba? So sa atin po yung sensor should not be non-intrusive. Next, should not have output that deviates randomly over time. So ito po yung noise drift. Meaning kahit constant ang input, pabago-bago ang output. Ano daw yung epekto nito? Hindi yung ating mga controller, malilito. Mag-oscillate or unstable. Yeah. Next, should not consume a lot of power, especially sa mga mobile robots, embedded system. Ano? So, pag may mataas na power consumption, ibig sabihin, mas mababa yung battery life. Next, a good sensor should not cost a lot. Ano? Dahil good sensor is not equal to expensive sensor. Ano? Cost-effective, not over-designed. Ano? Piliin po ang sensor based sa application, hindi sa presyo lang. Kagaya ng sagot nyo kanina. Ano? Depende sa sitwasyon. Depende sa application. No? Last, the sensor should not be huge. Dapat ang sensor po natin ay compact at madaling i-integrate. Ano? Paano yung reliability sa mga mechatronics? Limited yung space. Diba? Sensors must fit inside machines, robots, and drones. Diba? Last, the sensor should not be toxic. Safety issue yan, especially sa mga industrial environments. Diba?
sa mga consumer products, educational labs, diba? Ano yung responsibility natin bilang mga engineers? So, design systems that are safe for people and environment. Sabi natin, bigyan ko kayo ng dapat yung matandaan din. So, a good sensor is accurate, selective, stable, efficient, safe, and suitable for its intended application. Nuggets. Nuggets po. Buti may nakikinig pa. Thank you naman. Yan. Okay. What is signal conditioning? Daw yung key step in the data acquisition process na nag-ensure na yung data from sensor ay ready na for further processing or analysis. Imagine, meron tayong sensor. So pag may sensor tayo, meron tayong microcontroller. So, pwede ba agad ikabit yung sensor output diretso sa controller? Neutral. Gusto ko lang malaman yung sagot niya. Clarin. Nandito ba si Clarin? Yan. Nandito nga. Clarin. Tulog. Nandyan pa si Clarin. Wala. Sino yung nagtaas? Yun na lang. Sulit. Yes, Sir, ano po? Audible po. Yes po. Sir, hindi po possible na ididikit po agad natin yung sensor sa ating controller because sometimes yung pong kanyang signal ay hindi agad hindi readable ng controller. So sometimes meron po tayong mga signal amplifier o kaya naman power modulator na siyang magmo-modulate ng signal na i-send ng ating sensor para maging readable po siya sa controller. Tama naman, no? Diba? Minsan, oo, minsan hindi. Kaya, doon po papasok yung ating mga signal conditioning. So, signal conditioning daw po is yung pag-aayos or pag-modify ng signal para maging ready siya sa next stage ng processing. Inaayos natin ang raw sensor signal para maging usable. Thank you kay Sulit na. Naintindihan niya? Naintindihan po. Okay. Okay, thanks. Next, ano naman daw po yung purpose? So, bakit kailangan natin yun? So, yung raw sensor signals are usually mahina. Pag sinabing mahina, hindi millivolts lang. Maingay. May noise. Hindi linear. O kaya masyadong mataas ang voltage. So, kailangan natin siyang ma-improve yung signal quality, gawing accurate ang interpretation, at i-match sa requirement ng ADC or controller. Yun yung purpose. Okay. Next, types of signal conditioning. Amplification, attenuation, filtering, isolation, and linearization. So, isa-isahin natin siya. Unahin natin si amplification. Sa amplification daw po yung nagpapalakas ng signal. Increases the amplitude of peak sensor signals for better resolution in processing. So example daw po is yung ating thermocouple signals are typically in millivolts and mid application. So, yun nga, sabi daw, yung output ng thermocouple ay millivolts lang. So, tanong, kayang basahin agad ng ADC ang 2 millivolts? 2 millivolts. Kaya. Yan si Russell pala. Russell. Hindi po. Mahirap, no? So, hindi. So, nagamit tayo ng amplifier. Ano yung ating mga
amplifier, yung op-amp, operational amplifiers. Yeah. Yung 2 millivolts natin o yung 2 megavolts natin, 2 millivolts natin, gagawin natin 2 volts or 2 volts. Mas readable na siya. So, for example, sa temperature control system, kung hindi amplified ang signal, mababa ang resolution ng ADC reading. Diba? Okay? Gets ga? Nakaka-absorb pa ga? Yung iba? Na-absorb pa? Yun, matatalino next eh. Okay, next. Attenuation. Reduces signal strength when the sensor output exceeds system's limit. The example daw is high voltage signals can be attenuated to fit within the input range of analog to digital converters or ADCs. So, kabaligtaran siya ng amplification. Diga. Dito pa pinapahina yung signal kapag sobrang taas. Example, yung iyong sensor output, 10 volts. Ang ADC max input mo naman ay 5 volts. So, kapag diretso mo yung kinabit, edi sunog. So, gagamit tayo ng voltage divider or attenuation circuit. Diga. Okay. Okay po. Next. Filtering. Filters, ang laki, no? Filters are used to remove unwanted noise or signal components that may distort sensor data. So, applications, removing electrical noise. Example, 60 Hz power line noise from sensor signals. So, very important po siya sa industrial environment. No? Dahil tinatanggal daw niya yung unwanted noise. Ano? Get po. Kasimple lang. No? Kahit di na i-explain ay ano, madali na maintindihan. Gets? Okay, gets yan. Next. Types of filters. Low pass filter, high pass, and band pass. So sa low pass, it allows signals below a certain frequency to pass. Tinatanggal daw po yung high frequency noise. So dito po sa low pass filter, pinapadaan ang low frequency. So sabi nga dyan, tinatanggal ang high frequency noise. Next, high pass filter. It removes low frequency signals and passes high frequency ones. Dito naman daw po tinatanggal ang low frequency drift. Last, band pass filter only allows signals within a specific frequency range. Now, dito po pinapadaan lang ang specific frequency range. Sa mga encoder signal, na kapag may noise, magkakaroon po tayo ng false triggering. Kaya kailangan ng filtering. Okay po. Madadali na yung mga susunod na slide. Parang self-explanatory na lang. Next, isolation. It protects the system from high voltages or currents that may damage sensitive electronics. Ito yung mga methods, optical isolation, transformer isolation. And yung application prevents ground loops in industrial sensors. Ito ay pang industrial level na. No? So po yung nagpo-protect. Pinoprotektahan niya yung mga controller from high voltage or ground loops. Ano? So sabi daw, yung mga methods daw, yung optical isolation and transformer isolation. And yung application, prevents ground loops in industrial sensor. Example, sa industrial sensor, naka 24 volts yung system. May microcontroller na naka 5 volts. Hindi mo pwedeng diretso kabit agad. Okay? Okay po. Bilisan tayo. Tsaka madadali naman yung mga susunod. Next. Last na ata to, linearization. So it corrects non-linear sensor output to produce a linear relationship between the sensor reading and the measured variable. So example is thermistor signals are often non-linear and require linearization to reflect accurate temperature readings. So kapag ang sensor daw po dito sa linearization
Kapag ang sensor output ay hindi straight line response, non-linear. Ano yung mga example daw? Thermistor, non-linear daw yun. So gumagamit tayo ng mga mathematical equation. Lookup table, tsaka software correction para maging linear yung reading. Ano? So parang ano lang natin yan. Summary or relate natin sa inyo. Dahil ito yung last slide na. Yung ating signal conditioning, siya po yung real world flow. Yung physical quantity, sensor, signal conditioning nga. Yan. Actuator and microcontroller. So without signal conditioning, meron tayong disturbances or noisy data, inaccurate to control, and possible magkaroon ng hardware damage. So, question, kung kayo nakikinig pa, mas mahal ba ang sensor kapag may built-in signal conditioning? Tingin nila. Search na agad sa GPT. Uy. Mas mahal kaya kapag kami built-in. Wala na, matulog na. Same. Carl. Sir, feeling ko po mas mahal dahil kapag meron po siyang signal conditioning components na ay mas magiging reliable po yung mga sensors na gagamitin. Tama naman, mas mahal, diga. Kaya tayo meron din mga raw sensors. Smart sensors. Yun po, may built-in na yun na amplifier, filter, etc. So, signal conditioning ensures that sensor data is clean, safe, and usable for control systems. Okay? Okay ba? Naintindihan po ang ating discussion today? May next slide pa. Kayo, oh, wow, thank you daw. Tapos na, may naintindihan kayo? May naintindihan kaya? Ha? Anyway, dapat meron. Kahit isa lang, okay lang yun. Basta may naintindihan. So, yung PowerPoint ay upload natin mamaya. Sure kayo, may naintindihan kayo. So, bago tayo matapos, may share tayo. Proverbs 20:12, no? The hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. So, yung mata daw po at tenga natin ay parang mga natural sensors. So, they detect light, they detect sound. So, without them, hindi tayo aware sa paligid. Hindi tayo makapag-design ng tama. Ano, ganoon din po sa ating bilang mga engineers. Kung walang sensors, bulag yung system. Kung walang tamang signal processing, mali yung decision. Just like our eyes and ears are designed with purpose. Ano, ang sensor din po ay ginawa para maging bridge between reliability and intelligence. Ano, hindi lang ito tungkol sa engineering. So, ang verse po na ito ay it reminds us na may design ang ating katawan, may purpose ang bawat part, and may intention behind functionality. Ano, so sa engineering, we design systems carefully. But sa buhay, may mas mataas na designer. Sino yung ating designer? Si Lord. No. So just as our eyes and ears, it helps us perceive the world accurately. Oh, no. May our knowledge and wisdom guide us to design systems that improve lives. Okay? Thanks. Naintindihan niyo ka po? Naintindihan, guys? Yes po. Yan. Okay. Sana may naintindihan kayo. Wala na yan. Ngayong araw. Meron ka? So yun, hanggang dyan po yung coverage na nating prelim. May tanong kayo? May tanong. Pa-open na po ng camera dahil tapos na naman ang ating discussion.
Ano? Anis. 2 hours din tayo no? Si Javier, may naintindihan ka si Javier. Meron po. Yan. Very good. Tupas, nantok pa, kanina pa. May naintindihan ka. Meron po, sir. Okay, sabi niya ha. Si Sarmiento, may naintindihan? Meron po, sir. Ayun. Halata naman eh. Si Raisa. May naintindihan si Raisa? Yes po, sir. Sige nga. Hindi, thank you. May naintindihan kayo. Sana ay matandaan nyo. Ano? Yung ating discussion ngayon. Yung PowerPoint ay upload ko na lang mamaya. Okay? May tanong kayo? Violent reaction. Baka may nagagalit sa akin dyan. Sabihin na. Si Dean, nakauwi na kaya? Nakauwi na kaya siya? Nandyan taga siya. Opo, sir. Nakauwi ka na? Ayos. May naintindihan naman. Opo. Ha? Very good. Si Claire na natawa. Meron? Yan daw eh. Si Meron po, Carl sir. Michael. Si Carl Michael kaya. Meron. Okay. Siyempre, sabihin nyo meron. Sino na lang yung walang naintindihan? Taas ang kamay ng walang naintindihan. At uulitin daw ni John Lester ang buong discussion natin. Siya daw magtuturo kung sa hindi nakaintindi. Sino po? Si Ferry. Si Ferry talaga. Yan ang anahin nyo. Nakikinig yan. Natawagan siya eh. Kahit din open cam siya. Okay. Tawa. Gustong tumawa. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Thank you for attending for our class today.